class. So for today's videos, I'll be teaching you on how to compute measure of central tendency. So first, let's define po muna ano po ba yung measure of central tendency and saan po ba natin to gagamitin, ma'am. Ang measure of central tendency po, it describes a whole set of data with a single value that represent the middle or center of its distribution. It is commonly referred to as average po. Ginagamit po yung measure of central tendency to find the average po in a given set of data po. Ang purpose po ng measure of central tendency po is to locate po the center of a data set. Sa pag-compute ng measure of central tendency, meron po tayong tatlo. We are going to find the mean, median, at saka mode. Alam ko po na meron magtatanong sa inyo, ma'am, kailan po natin ginagamit si mean, median, at saka si mode? Si mean po, ginagamit po natin siya if gusto po nating malaman yung average po sa isang set of data. For example po, if guru ka po and gusto mong malaman yung average ng scores ng iyong estudyante, so ang gagamitin mo po is mean po to determine their average scores po. Sa median naman po, ginagamit po si median from the word itself po, mid. Ibig sabihin po, you are going to locate the middle or center of sa isang set of data. If gusto mo pong malaman yung middle, yung middle sa isang set of data, kung ano yung nasa gitna nun, ang gagamitin mo po is median. Sa mode naman po, ginagamit po siya kapag gusto mo pong malaman kung ilang beses ba nag-a-appear yung number sa isang set of data. Ganun po, naiintindihan po ba? To better understand this po, I prepare examples. For example, 6 students received test grades of 92, 84, 65, 76, 88, and 90. Find the mean of the test scores. Yung mean po dyan, yan po yung itinatawag na average. Ibig sabihin po, ang hinahanap po natin dyan is yung average daw po ng test scores. Sa pag-compute po ng mean, meron po tayong formula po na ginagamit. Sulat ko lang po, formula. Yung mean is equals to summation of x over n. Wherein, yung x na may bar sa taas po, tinatawag po siya as mean. And yung summation of x po, tinatawag po siya as sum of all values. And yung n naman po, tinatawag po siya as number of values. Let's go back to our example. 6 students received test grades of 92, 84, 65, 76, 88, and 90. Find the mean of the test scores. So, lagay ko lang solution. So, paano po natin siya gagawin, ma'am? By using this formula po, makukuha po natin makakalculate po natin yung average po ng alin po? Makukuha po natin yung average po ng 6 na estudyante po na nakareceive po ng test grades. So, copy ko lang po, x or yung mean po, mean is equals to, ano po to? Ma'am, ano po yan? Sabi dyan, sum of all values. Sum of all values daw po. So, ibig sabihin lang po, ang gagawin po natin, add po natin ito, si 92, 84, 65, 76, 88, and 90. So, isulat ko lang po. 92 plus 84 plus 65 plus 76 plus 88 plus 90 all over n. Ano naman po yung n? Sabi diyan, number of values. So, paano po natin malalaman yung number of values? So, bilangin po natin ito, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ibig sabihin po, yung number of values po dyan is 6 po. 6. So, pwede na po tayong mag-proceed po sa pag-compute. So, add lang po natin sila. 92 plus 84 plus 65 plus 76 plus 88 plus 90
Ayun, ang nakuha ko po by using calculator, nakuha ko is 495 divided by 6. Divide po natin siya sa 6. Ang nakuha ko is 82.5. So, ibig sabihin po, ang nakuha po nating average is 82.5. So, nagagets nyo po ba yung parang flow po kung paano po kunin yung mean? Add nyo lang po lahat yung elements po sa data sets and then divide nyo po kung ilan po sila. Ganun lang po yung pagkuha po ng mean. Nagagets po ba? Nasusundan po ba? Okay po. Now that you already know how to solve mean, let's continue our discussions, which is median. Sa median na po tayo. So, paano po natin kino-compute yung median? Sa pag-compute po ng median, meron po tayong dapat gawin. Ang una po natin dapat gawin is to arrange po from lowest to highest or highest to lowest. Maalin man po doon. So, first po, arrange po muna natin to. Dahil po, hindi pa po naka-arrange yung binigay po sa atin na examples, i-arrange po muna natin. Okay? Magiging 23. Ang ginawa ko po is lowest to highest po. Maali naman po, pwede pong highest to lowest or lowest to highest. Pwede naman po yun. 23, 46, 77, 89, ano pa? 92, and 108. Ayan po. Na-arrange na po natin siya into lowest to highest. Meron po tayong dalawa. Kapag po yung numbers po ay even, pag even po yung numbers po natin, kukunin po natin yung dalawa na nasa gitna po and divide by 2 po. Pag naman po add, automatic po, malolocate po natin agad yung middle or yung median po ng set of data. And dahil po yung binigay po sa ating example ay even, ang gagawin po natin ay kunin po natin yung middle, which is yung 77 and yung 89 po. 77 at saka yung 89 po, yun po yung kukunin po natin. Ganito po siya, median ay equal siya, median is equals to, copy po natin, 77 plus 89 divided by 2 po. Sa pagkuha po ng median ng even, kapag even po yung numbers, kunin po natin yung dalawa pong numbers na nasa gitna po and then add po natin sila and then divide by 2 po and then makukuha po natin yung median. Let's compute. 77 plus 89 is equals to 166. 166 divided by 2. 166 divided by 2. Ang nakuha po natin is 83. So, ibig sabihin po, ang nasa middle po na to, dito, ang nasa middle po na to, or nasa center po nan ay 83. Nagagets po ba? So, ganun po natin ginagawa or kinukuha si median. So, ma'am, paano po kapag ka naman add? So, let's try po natin. Dito ko na lang po ilagay, ha? Yan, dito ka na lang po ilagay. Yan. Burahin ko to. Paano naman po kapag ang given set of numbers po ay add? For example, 23. Ayun, dito pa rin po tayo mag-base, ha? 23, 46, 77, 89, and 92. Inalis ko po si 108. Ayan po. At dahil po add po yung numbers of set of data po natin diyan, mabilis po natin malolocate or makikita yung median po dyan, which is yung 77 po. Nagagets po ba? Ganun po hanapin yung median or yung middle po sa isang given set of data. Naiintindihan po? Okay po. Lastly po is yung mode. When we say mode po, it is a number that occurs most frequently in a set of data po, di ba?
So, by looking at our example po, sa example number 1 natin, meron tayong 1, 6, 6, 8, 10, 32, 15, 49. Diba po? So, kung makikita nyo sa example number 1 natin, lahat po ng numbers na ibinigay po is nag-a-appear siya sa 1 except lang po kay 6, which is nag-appear siya twice, di ba po? So, dahil nag-appear si 6 ng twice, meron po tayong mode dito na isa. Bakit po? Meron po tayong tatlo ha, unimodal, bimodal, and trimodal. Yung uni isa, bimodal dalawa, trimodal tatlo po ha. Tandaan nyo po yan. Ayan po. Okay. So, dito po sa example number 1 po natin, meron po tayong isa, which is yung 6. And then, sa example number 2 po natin, meron ba tayong ilang beses po nag-a-appear yung numbers? Lahat po sila nag-a-appear ng once lang po, di ba po? Wala pong nag-appear ng dalawa. Or may naulit po ba na number dyan? Wala naman po. So, ibig sabihin, since all data appear only once, the mode does not exist. Hindi po nag-e-exist. Sa example number 2 po natin, hindi po nag-e-exist si mode. Does not exist. D-N-E. Okay po. Sa example number 3 po natin, kung makikita nyo po, meron po tayo dyang 7 dito. Meron din 7 dito. And then, meron tayong 5 dito. Meron din ditong 5. Yun lang ba na ulit? So, dahil meron tayong dalawang mode dyan, which is yung 5 at saka 7, dalawang beses sila na ulit, which, ibig sabihin po, meron po tayong dalawang mode, and then, ang tawag po sa kanila is bimodal. Okay po? Sa example number 4 po natin, kung makikita nyo po, meron po tayo dyang 3, dalawang beses po nag-appear si 3, si 6 din po, at saka si 9. Ibig sabihin po dyan, meron po tayong tatlong mode. 3 mode po dyan. Which is yung 3, 6, at saka yung 9. And tinatawag siya as trimodal. So, ganun po natin ina-identify yung mode. So, yung mode po, yung pinakamadali po sa lahat. Sa tatlo po. Kung ikukumpara po sa pagkuha po ng mean, median, at saka mode, ang mode po ang pinakamadali. That's all for today. See you on my next videos. Bye!